Okay, bigyan natin reaction yung ginawang video ni Atty. Claire Castro dito sa kumakandidato sa pagkasenador na si Philip Ipe Salvador, no? Dating aktor, veteran na aktor ho to. At binigyan itong reaction ni Atty. Claire Castro sa pagtakbo ni Ipe. At marami siyang napansin na magkakontra. Tulad sabi, gusto niyang palakas. Sabi ni Philip Salvador, gusto niyang palakasin yung maahensya ng gobyerno. Tapos may nagtanong na reporter doon, no, ipagpapatuloy ba niya yung sangayon ba sa war on drugs, or kaya parang ang tanong hindi pa siya sangayon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sagot niya ay iba naman daw. Iba naman sagot din ni Philip Salvador dito. Dapat i-rehab, bigyan ng pagkakataon ng mga nalulon sa illegal na droga. May pinakitang video doon, no? Panoorin nyo lang, Patas with Atty. Claire Castro, yon. Maganda yon. May pinakitang video doon na nagtatanong yung mga reporter, yung mga dating video yon na Pangulo pa si dating Pangulong Duterte. Sabi ni Philip Salvador, ito yung pagkakasabi niya, mga maraming ginagawa ng lahat ng Pangulong Duterte, ang lahat, pero binabatikos pa rin daw siya. Sa mga bumabatikos si dating Pangulong Duterte, mamatay na kayong lahat. Yun ang sagot pinampayag ni Philip Salvador dati pa. Ngayon medyo maamong tupa siya. Ngayon ang tanong natin, kapag binatikos ba siya, sasabihin di ba niya sa mga bumabatikos sa kanya na mamatay din lahat ng mga batikos sa kanya, public servant siya. Ayun ang amo niya, no, tumatakbo siya. Sa tingin ko, sa aking opinion, nagduda si Atty. Claire Castro sa kakayahan ni Philip Salvador. Kaya ako, honestly, nagdududa rin ako, mga kasama, no? Hindi pa ba sapat si Robin Padilla, si Bong Revilla Jr. sa Senado? Kailan matututo mga Pilipino? Yun ang tanong. Ngayon, ang kampanyahan, tignan natin kung natuto ba talaga yung mga Pilipino sa pagboto po. Hindi po basta-basta itong qualification na hingi-hingi para magsilbi sa bayan po natin. Ito, bigyan ko kayo na sample, lagi ko nakikita sa YouTube. May katotohanan at may punto rin naman po ito. Kapag tatakbo kang senador, saka sa iba't ibang posisyon sa politika, anong hinihingi lang ng constitution natin? Must be can read and write, Filipino citizen, at saka in the right age, between siguro pagka congressman 25 pataas. Yan, mga ganyan ang hinihingi. Pag Pangulo 40 years old pataas. Pag senator, ganito 40 years old pataas. Yan lang po ang qualification na hinihingi ng ating constitution. Pero pag mag-apply ka ng trabaho sa mataas na posisyon na may mataas na sahod, syempre, minsan pa may mga kumpanyang mataas ang posisyon mo, hindi mo mataas ang sahod, di ba? Pero yung makita mo naman yung tinatawag na qualification, must be graduate ng kolehiyo o college graduate. Minsan may hininga pa ng masteral, depende sa posisyon na ina-applyan mo. Diba? Mga ganyan. Pero pagdating sa congressman, mayor, governor, senator, vice president, president, ba't ganun lang ang qualification? Can read and write, Filipino citizen, 25 years old and above. Ba't po kaya ganun? O kaya 40 years old and above, depende sa takbo mo sa politika, kung anong position niya. Ngayon, ang sa akin opinion, dapat baguhin ang constitution. Maski yun lang sa qualification, dapat college graduate man lang kahit papaano. Kung may masteral, mas maganda. Kung tapos na abogado siya, mas maganda. Kung abogado, mas maganda. Kasi kung sino-sino lang ang tumatakbo, hindi natin alam kung alam nila yung ginagawa nila o hindi natin maintindihan hindi natin maintindihan mga botante. Kumbaga, hindi mo rin masisi kasi ibang mga botante hindi mo napag-aral din, basta mabigyan ng ayuda iboboto nila. Hindi naman natin yun. Kaya dapat ang
naintindihan naman natin. Ang minano natin dyan, yung constitution, sana baguhin yung qualification man lang. Maski yung man lang, para medyo tumastas naman yung quality ng ating magiging politician o public servant pag nanalo na sa posisyon, di ba po? Kasi hindi basta-basta ang sinasweldo ng mga yan, hindi rin basta-basta ang hinahawa ang posisyon na sa politika ay maapektuhan po tayong lahat na. Hindi naman natin nasa lahat subyano, kaso nga lang, sino ba yung may police power? Government. Diba? Sino ba nagpa-policy? Government, hindi man private sector yan. Kaya sana taasan man, maski yun man lang ang palitan sa konstitusyon, yung qualification man lang. Kasi hindi po biro-biro batas ang pinag-uusapan dyan. Public policy. Mayroon pa nga tumakbo mga vlogger. Di man natin sa inaano, pero ano mangyayari sa bansa ho natin yan, di ba? Kung sino-sinong hindi qualified ang ating hindi qualified masyado ang ating binoboto. Ano? So, maximum na taasan mo lang yung qualification ng mga kakandidato na gusto mag-public service sa bansa po natin. Hindi tayo nang may menos ng tao, kaso nga lang, nakikita natin reality. Ang Pilipinas noon hanggang ngayon, Pilipinas pa rin ngayon. Bulok ng sistema. Hindi, may nakikita akong magandang halimbawa, Vico Soto, may pinag-aaralan niya. At hindi lang yun. Matino ang kanyang pamamahala. Hindi siya perfecto, pero matino. Nakita mo, may qualification, saka tama siya sa pwesto niya. Nararapat siya at nagagampanan niya. Yung mga ganun man lang, di ba? Sana taasan yung qualification na sa Constitution. Sana maski maisipan ng mababatas yan na baguhin ang sistema sa ganyan. Para hindi kung sino-sino lang tumatakbo. Kung sino-sino na kudyukan ginagamit yung politikong kurap. No? At saka yung political dynasty law, sana maipasa rin po yan para naman hindi po, isipin nyo kung puro ka magkakamag-anak na sa isang ahensya ng gobyerno, Congress, Senate, paano magkakaroon ng investigation na patas dyan kung ganyan? So, mag-isip po tayo, tayong mga botante ang boboto na. Hopefully, may mga nagdududa pagka computerized na dadaya. Mahirap dayain kapag kahit pa paano bumoto pa rin tayo na tama. So, ito pang isang maganda solusyon niya. Sana yung may mga bagong kumandidato, maganda yan. Pero yung qualified naman, mga college graduate, mga may alam naman, yung qualified sa posisyon o kaya yung posisyon na kailangan na-applyan. At sana interest ng Pilipino ang pagtuon nila ng pansin, hindi sariling political interest. So, pansarili lamang. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Bumoto po tayong tama, campaign season na, malapit na. May mga nagpahinga ng COC. So, matuto na po tayong bumoto, mga kasama. Kasi nakikita nyo naman nangyayari sa politika natin ngayon, sa kasalukuyan, kung sino-sinong binoboto natin, pumapangit, tas tayo rin ang magreklamo sa social media. So hanggang dito lang po muna ang vlog. Maraming salamat po. Equilibrium Files. Maraming salamat.